guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, magluluto na naman tayo ng napakasikat. Ito, niluluto lang nila itong soup na to pag kanilang araw ng mga birthday. So, alam nyo na sa Korea guys, itong soup na to, niluluto pag mga birthday nila guys. So, ayan, ito ang ating ingredients. Siyempre, iniwa-hiwa ko maliliit na ganyan ang ating beef. Guys, beef po ang ating gagamitin, hindi pork. Kailangan beef para yung lasa niya guys. Ayan, ganitong hiwa. Kung wala kayong ground beef, yung yung giniling na beef, pwede nyo ganyan, tatarin nyo lang konti yung mga beef nyo. Nilagyan ko rin siya ng sesame oil. Bakit sesame oil ang ating pinanggigisa guys? Kailangan sesame oil kasi yung kailangan natin yung kanyang lumabas yung lasa ng sesame oil sa ating soup na gagawin. Kaya sesame oil lang po ang kailangan nating mantika. Okay? Ayan, kasi mabango siya. Iba talaga yung aroma ng sesame oil. Kaya sesame oil ang ginagamit natin. So, ayan guys, kailangan lang natin siyang maging brown. Huwag naman sunog-sunog guys. Kailangan meron pa rin siyang pagkamalambot. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Ayan, ang tinatawag ko ng seaweed, dried seaweed. Yan, ito yung tsura niya guys. Mabibili siya sa mga Korean supermarket. Kahit sa mga supermarket guys, meron yan. Makakita nyo guys. So, ayan. Ganito ang gagawin natin sa seaweed na yan. Ibabad nyo siya ng 30 minutes. Kailangan ibabad siya kasi dry po yun guys para maging maganto siya itsura. Fermented po yung tawag nila yan. Ganyan po ang ginagawa nila. Pinapatuyo nila lahat yan. Nilalagay sa plastic yan. So, ayan, stay lang yan dyan. Hayaan lang natin siya dyan, guys. 30 minutes po, kasi para po lumambot po talaga siya. Habang inyong ginaan niya, guys, eto, nakasalang ang ating beef. Hindi pa rin siya masyadong So, kailangan natin siyang maging brown. Hindi sunog. Hindi masyadong sunog kasi matigas yun. So, kailangan lang siya ng smooth lang po yung pagkanat. Nasa banayad lang tayo ng medium fire lang tayo. Hindi kailangan ng malakas kasi masusunog siya. So, ayan. Habang nakikita nyo yan guys, ayan, halo lang tayo ng halo. Ayan, makikita mo na yung kanyang itsura. Yung kumukulo-kulo na yung sesame oil na yan. Kung maamoy nyo lang siya, napakabango nyo. Iba yung amoy ng sesame oil. Guys, ayan. Eto na ang finished product niya, guys. Ayan. Atin nang i-stream yun. Ating yung, di ba, yung pinakuluan na, natin. Ayan. Tanggalan na natin ng tubig. Ayan. Winash na natin yan ng ilang beses. Tinanggalan na natin ng tubig. So, kailangan siyang walang tubig. Okay? Ayan, itsura niya. Yan ang itsura niya ng dry. Dry siya kanina. Ibabawad mo siya. Parang siya, yung dahon na malapad dito, guys. Dahon na malapad na yan, ganyan. Masustansya itong dahon na to. So, ayan. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Ito yung niluluto nila pag araw ng mga birthday nila. Kaya yung mga opa, yung yung mga idol nyo dyan, ito po talaga yung kinakain nila pag araw ng birthday nila, guys. Kasi ito yung traditional soup para sa mga may birthday. So, ayan, isasangkot siya natin siya together with the beef. Ayan. Kung alam nyo lang yung amoy, grabe. Para kayong yung amoy niya talaga masarap. Parang amoy tinapa na hindi mo maintindihan kung sa atin, di ba? Amoy tinapa, ganon yung pagkaamoy niya, pero napakasarap ng niya, guys. So, ayan. Wag masyadong guys, ayan, kailangan lang ng konting lang, and then lalagyan na natin siya ng tubig. Syempre, kailangan ng maraming tubig, kaya nga po, soup base po siya. Matubig siya talaga, guys. Ayan. Konting tubig muna ilalagay natin. Pag pumulo na yan, lalagyan natin ulit siya ng water. Ganun po pagluto niya, guys. Okay? Kaya makikita niyo yung tsura niyan. Ganyan. Kaya lang, lalagyan pa natin ng tubig yan. Lalagyan na natin ng minced garlic. Kailangan din po ng minced garlic, guys. Kasi ang garlic po ay napaka po niya. Laking tulong niya at dagdag sa mga panlasa natin. Hindi nawawala ang garlic. Especially sa mga Korean. Hindi nawawala yan. Kailangan din natin ng tuna sauce. Bakit kailangan ng tuna sauce? Mas masarap kasi yung tuna sauce niya kaysa dun sa mga yung patis, yung fish sauce. Kasi itong tuna sauce medyo hindi siya maalat. Pero yung lasa niya talaga, lasang iba. Iba yung lasa niya. Kaya tuna sauce talaga ang bibilhin niyo. Mura lang yan, guys.
So, ayan na guys, papakuluan natin siya. Siyempre, tinatakpan pag nagkakulo. Mga ilang minuto ko lang yung pinakuluan guys. Kailangan kulong-kulo siya. Dinagdagan ko na pala ng tubig yan guys. Kasi sabi ko sa'yo, maraming tubig, maraming soup. Dapat po yan. Ayan. Kumulo na siya, guys. Ayan. Kailangan pakuluan lang siyang maigi. Mga 30 minutes mo siyang pakuluan kasi kailangan lumambot yung ating tsaka mag-blend talaga yung lasa niya. Para kayo nagtitinola pag sa Pilipinas. Pero sa atin naman sa tinola, 'di ba, yung chicken siya. Eto sa kanila naman is beef at saka yung pag-amoy. Yung amoy niya talaga grabe. Nakakagutom ko na dito kay guys. Ayan. Takpan pa natin siya. Hindi pa siya luto guys. Mga ilang minuto na lang guys. Ayan. Handa na po ang ating magbe-birthday. Kung kaya may mga magbe-birthday na mga kamag-anak guys. Mga mahal niyo sa buhay. Pwedeng ihanda niyo to guys. Para maiba naman guys. Sabaw-sabaw. Kailangan, di ba? Ayan. Para alam niyo naman. Para maiba. Sabihin nila ano yan. Ganun kasi dito sa akin napanood kay Mama Lago. Kailangan pala ito ang ating ihanda, pampaswerte. Ito yung kanilang traditional soup for the birthday. So, thank you so much. Sana nagustuhan nyo. Kansahamnida.